Naranasan mo na ba na ipinalit ka sa iba? Yung tipong labis-labis ka nasasaktan. Yung lagi ka na lamang naiiyak dahil labis ka nasasaktan sa kanyang ginawa. Ang hirap ng ganyang sitwasyon na nagmamahal ka sa taong pinakamamahal mo. Binibigay mo ang lahat, ngunit ikaw ay ipinagpalit, ikaw ay sinasaktan. Gawin natin ito para ma-realize niya lahat ng mga ginagawa niya sa iyo. Hello mga guys, kumusta kayo? Panibagong araw, panibagong video na naman tayo. And sa araw na ito ay isa na namang video ang aking ituturo sa inyo na simpleng gabay o simpleng pamamaraan na makakatulong sa atin. At bago ang lahat, gusto ko lang mag-disclaimer sa mga taong hindi naniniwala at hindi gusto ang mga kagaya nitong video. Please skip this video at maghanap kayo ng videos na gustong gusto nyo, dahil ang video na ito ay para lamang ito sa mga taong naniniwala and gusto mag-try. Sa lahat po ng mga nagko-comment dito sa aking video, dito sa loob ng aking channel, mag-iingat sa lahat ng mga nagre-reply sa inyo na dinadala kayo sa kanang WhatsApp mo app upang makaiwas po tayo sa scam. Ngayon, ituturo ko sa inyo paano natin ito ipaparamdam ang sakit na nararamdaman mo sa inyong partner na sinaktan ka o niloko ka. So dito po is kailangan natin dito ng larawan ng inyong target ni ex, or yung own pa rin kayo ngunit niloloko ka. So kailangan natin ng larawan niya, yung photocopy dapat, hindi pwedeng nasa cellphone. And kailangan din natin dito ng baso or di kaya garapon. So dapat po ay babasagin dapat na baso or garapon. Kailangan din natin dito ng kandilang pink or pula. Kumuha kayo ng pink or pula, pero kung wala, pwede rin lavender na kandila, or kung wala talaga, pwede na rin puti, pero mas maganda yung pink or pula. So ayun, yun ang dapat nating ihanda. Syempre, yung ating panindi, and kailangan na siguraduhin mo sa iyong sarili na gusto mo siyang gawin, and buo po dapat ang iyong loob dito sa paggawa at naniniwala ka, hindi ka nagdududa, at isipin ninyo na gusto ninyo na maramdaman ito ng inyong taong minahal ngunit sinaktan kayo. So ngayon, kapag ready ka na, kunin mo ang kanyang larawan. So, kunin mo ang kanyang larawan at sindihan itong kandila. Sindihan mo at ilagay mo sa iyong harapan. Habang nakasindi ang kandila, hawakan mo ang kanyang larawan, titigan mo ito at painitan mo ito sa kandila. Halimbawa ay iikot mo ng 3 ikot yung larawan niya dito sa apoy ng kandila, pero huwag mong sunugin. So painitan nyo lamang. So pagkaikot, dapat ang pag-ikot nito ay clockwise ang pagkaikot nito. So paikot, tapos pangalan at apelyido, at sabihin mo dito na mararamdaman mo ang lahat ng sakit na dinulot mo sa akin. So pangalan, apelyido, mararamdaman mo ang lahat ng dinulot mo sa akin. So 3 beses yun na pagkaikot dito sa apoy ng kandila na mapainitan ang kanyang larawan. At pagkatapos nun, yung larawan niya ay ilagay mo dito sa loob ng baso or di kay garapon. So dito, habang nandito sa loob ng baso, dito mo naman painitan, paikot-ikutan mo ito ng kandila ang basong ito. So paikot-ikot at paulit-ulit mo sasabihin ang inyong nais, yung tipong ipaparamdam mo sa kanya na maramdaman niya yung sakit na nararamdaman mo habang niloloko ka niya, at sabihin mo dito na ma-realize niya lahat ng pagkakamali niya at manghingi ito ng tawad sa inyo. So ayun, pagkatapos mo itong sabihin lahat-lahat, habang pinapaikot-ikot mo ang kandila dito sa may baso na mapapainitan yung larawan niya sa loob, lahat ay sabihin mo yung lahat ng sakit na nararamdaman mo. Kumbaga, ipasa mo sa kanya lahat ng mga nararamdaman mo sakit. So ayun, pagkatapos mo itong gawin, patayin ang kandila at itago ang garapon or baso na ito sa kasulok-sulukan ng inyong bahay, yung hindi maaarawan, hindi masisinaga ng ilaw. So yun po, itago mo lamang doon, at after 3 days, kunin mo na ito at itago mo ulit yung larawan niya kung saan mo siya nilalagay dati sa normal po. At yung baso, pwede mo na siyang hugasan at gamitin sa normal sa paggamit sa araw-araw. So yung kandila, ganun pa rin. And ayun, unti-unti mo ito mararamdaman yung
talab nito, basta't nanggagaling lamang sa inyong puso ang paggawa nito. Kailan siya pwedeng gawin? Araw ng Tuesday and Friday, yun ang pinakamalakas na araw na gagawa tayo nito, at hindi ka makapaghintay ng Tuesday and Friday kung may sinagang buwan, pwede po itong gawin. Pero kung hindi ka pa rin magkapaghintay ng sinag ng buwan at pakiramdam ninyo na para bang hinihila kayo na gawin ang isang ritual na ito, gawin po ninyo. Wala pong problema. Positive yan. Salamat po sa inyo. Bye bye everyone. God bless us. So,